mga dear friends, kininong sub si Ate Gems sa tuang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kung kamo bago pa lang dinhi sa tuang channel, ug dili pa mo subscriber, ayaw kalimot subscribe and click the notification bell sa mga channel Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe Stories. Hello mga ka-dear friends, kininosab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lahing adlaw na sab, lahi na sad nga istorya nga atong idalit kaninyo. Ug ako sa ding giauhag sa tuang mga kaigsunan nga wa pa ka-subscribe. Please, help me nga makaabot ta og 50K karong Mayo. Gamay na lang, 1,000 na lang kapin ang kuwang. Tell your friends also sa pag-subscribe para mas ganado ta nga mubasa o mga istorya nga gipadala sa ato ang mga kaigsunan. O karong adlaw atong basahon ang istorya ni Samira nga naguluhan Luha. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo og sa tanan nimong mga avid nga mga followers sa mong YouTube channel. Sa di pa nako isaysay ang akong kaagi magpailada ko ninyo. Tawagan ako sa pangan nga Samira. 39 anyos na ang panginaron og tubong Mindanao. Pero dili na ko i-mention ang akong exact nga place sa Mindanao kay medyo kontrobersyal ra ba ang akong istorya. Labi na gyud sa lalaki nga mao'y nakaingon sa kaparutan sa akong kinabuhi. Pero sa di pa ko mopadayon, please allow me to describe myself. Pobre lang ko og kagikan. Dili na lang nako i-detalye kung unsa mi ka pobre kay dili man pud ni about sa kahimtang o status sa kinabuhi. Kaya ang akong personality, palaban. Dili ko mahadlok o kawadon. Kaya I believe nga kung maningkamot lang ang tao, di mangyud maglisod. Party pod sa akong physical look, well okay raman sab ko. Kay di masagot tanto nga batignaw. Actually, doon na sab ko'y akong beauty. Bisan og 5 feet lang ang akong height. Putiun ko unya ang nakadaog bida sa akong aura kay ang akong smile gyud. Smiling gyud kaayo ko og dali ra kay ko nga mukatawa. Inig smile na ako, napagyud ko'y lawom kaayo nga dimple sa aping. Happy and cheerful ko nga pagkatao. Grabe pod kaayo ko kahinagad bisan kinsa tawhana nga akong tagdon. Og makigtabi gyud ko. Mao gani usahay maan pa ko nga dunay kagamay kay sige lang ko katawa. Kadaghan ako kadungog og mga istorya nga gilibak ko nga kuwang-kuwang kuno ko. Pero di baya Papa Joe. Para nako normal ramang ko. Og doon na pa ko'y mental health problem, dili na unta ko ka-graduate sa kong kurso. Nga bisan og 2-year computer course ra. Proud naman ko sa akong achievement kay ako ra gyud ang nagasto sa akong kaugalingon. Imagine, niduol gyud ko sa admin sa among school para mag-working sa ilahang computer business. Ug tuod man, gidawat ko. Trabaho gyud, whole day. Unya, nag-eskwela ko sa gabi. Ila ra masab nga school. Walay sweldo pero free ang tuition unya doon na pa'y gamay nga allowance. Diya pa lang nga part na kaingon ko nga blessed na kayo ko sa Ginoo. Kay di tanan swertihon og makadawat og trabaho o madawat magani sa trabaho. Dayon maka-eskwela pag yun ug ma-fulfill ang akong dream nga makahuman og eskwela. Pila ra may istorya nakagraduate ko sa akong kurso nga computer secretarial. Unya pagkahuman nadawat ko trabaho sa usa ka computer nga business lang gihapon. Medyo okay na ang akong life. Makatabang-tabang na ko sa akong mga ginikanan unya makapalit-palit na pug ko sa akong mga gusto. Kaya medyo okay naman ang akong financial nga aspeto ni balik na pug ko sa akong original nga hilig, ang pagkanta. Yes mga dear friends, talent na ko ang singing. In fact, nitong bata pa ko, magsige na ko apil-apil og mga singing contest sa mga pista. Birit gyud ang akong style sa pagkanta. Kanabang pinabituin eskalante. Munay akong estilo sa pagkanta. During sa kong day off, mag-scout dayon kog asa ang mga singing contest kay moapil ko. Bisan asa na lang kumuabot nga mga suok.
Usa ka gabi niya to pista sa ka baryo og dihay tanghalan ng kampiyon ko no to. Niapil ko og bisan wa ko na champion kay purti mang tang-an sa mga nangapiloy. Naka-consolation prize na ko ato. Pero okay lang, happy na ko. Kadto nga time Papa Joe mo'y pagkamatay ni Michael Jackson. Og daghan kayong mo cosplay niya, magsuot og attire nga Michael Jackson. Unya mag-makeup sab og sama kang MJ. Di gikagubtan ang mga tao og sige pa picture kay naalagi ko no si Michael Jackson. So ako pod nisuot pud ko sa mga tao nga ilang gialirungan. Kay sige sila og pa picture. Niulog jud ko sa mga tao aron ako na pod ang makapalitrato niya. Ug tuod man, murag i-check si Michael Jackson. Tinuod, labi na og magsayo-sayo na pod siya og Billie Jeans unya mag-moonwalk. Sus kanindot gyud kay humok kayo og lawas. Excuse me. Ako na sa baha. Pa-picture ko nimo B, Michael B. Matod ko pa nga dako kay tingog unya nagsigig smile sa akong signature smile nga kita tanang ngipon. Hasta lagos unya pinagawas pa ang dimple. Sure, Miss Champion. Nitubag pod si Michael Jackson, Papa Joe. Na-flatter ko gamay kay nitan-aw di siya sa akong pagkanta. Kung ako pa'y judge, padag-on gyud ka. Matod pasab niya. Uy, hala, thanks kayo ay. Pero sige lang uy, okay raw wa ko kadaog. Doon naman sa kuy consolation prize. Makapalit na sa kuan ni 2 kilong bugas. Tubag pa nako niya. Gikuha na dayon nako ang kamera og nagpa-picture dayon minduha. Digital camera pa to ang akong gamit kay murag wala pa ni uso ang smartphone ni adto. Gustuhon man nako nga makichika-chika kang Michael Jackson pero nihawa nako. Kay dagan pa nga naglinya para mapapicture niya. Usa ka semana ang nilabay. Nakadawat kong text gikan sa kong amiga nga mangantahay sab. Ingon ani manggod mi, bali nagkaila na mi. Ang mga pilay og contest. Unya iyahay lami og balitaay kung dunay nahibaw-an nga contest. Murag nahimo na lang gyud nga panginabuhi namo ni kay makadaog man gyud ko usahay ug wa kay nindot og mga tingog. Ma-first gani ko, Papa Joe. So sa mall nga naginusara sa mong syudad, ipahigayon ang singing contest. Sabado kadto og human akog out sa trabahoan, diretso na ko sa mall. Diha na ang akong amiga nagpaabot nako. Usi kang tahon ni Muron Samira, pangutana pa sa akong amiga. Paborito kayo nako ang Aegis. Halos na mga kanta sa Aegis, ako ng pisa. Luha, tubag ko pa. Ikaw, unsa may mong kantahon ron? Balik pa na akong pangutana nga to niya. Isang linggong pag-ibig, tubag pa niya unya nagkinatawan na dayon ming duha. Kay pareho mi nga single og wa pagyud kasuway og uyab. Unsa kay feeling no ma in love no? Pangutana ko pa nga to sa kong amiga. Ang pangutana og unsay feeling masakitan, basin mas ma-feel pa nato ang atong songs nga puros gyud heartache ay tubag pa niya. Sige kay na nga be careful what you wish for. You'll never know. Nasulti ko ni Papa Joe kay wa ko magdahom nga sa kong katakantar di ay nako masugatan. Ang lalaki nga makapapitik sa kong kasing-kasing. Ug mo'y hinungdan sab sa kagubot sa malinaw na kong pagpuyo nga nag-inusara. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Intro pa lang sa akong luha ni hugyaw na ang mga audience. You know me naman, berit magyug kay ko with matching kurug-kurug sa voice. Out of 15 contestants, usara gyud ang tatanghalin nga winner. Actually, wa na ko nag-expect kay daghan kaayo nga mga maayo. Mga pag-announce sa winner halos di ko makatuo nga Samira ang gitawag sa MC nga maoy palaran nga mananaog. Ako? Ako gyud ang champion? Nako pa nga nitindog og pinahikap-hikap pa sa dughan. Nisaka na sa stage ang usa ka judge nga lalaki kay maoy mo award sa akong cash and trophy. Nagdali-dali og saka sa stage unya pagkatubang nako sa mo award nako nga lalaki murag napahunong ko tungod sa kagwapo. Gwapo naman lang gyud, Papa Joe. Niya to pagkanta nako gikulbaan ko pag-ayo. Mangwa ko kabantay kayo sa iyang itsura.
pero kini karon nga duol na gyud. Murag Amerikano ang lalaki nga batanon pasab sama nako. Congratulations Samira. Matud pa sa Amerikanong lalaki diri kanako. Nag-thank you ko niya. Og nag-thank you po ko sa mga audience nga hugyaw kayo. Unya ninaog na ko sa stage pero wa ko mag-expect nga mosunod nako ang Amerikanong lalaki. Wait lang Samira. Matud pa sa mga lalaki. O unsa man ta unsay ato? Una pa kay nalimtan nga ihatag nako gawas aning cashing trophy. Pangutan ko pa nga all out ang akong signature smile niyatong higayuna. Wala. Nani mo ang tanang premyo. Gawas na siguro sa akong heart. Tubag pa sa mga lalaki. Ha? Kabungga oy. Ang iyang heart ko no. Yang ihatag nako. Di bitaw, I'm just kidding. Niyapas ko nimo kay mangayon taog number nimo. Matud pa niya. Okay, number man di ay. Pero wait lang. Amerikano lagi kag naong pero kamaw kang Bisaya. Pangutan ko pa. Uy, naong re Amerikano nako pero di gani ko kamaw min English. Bitaw, feel am ko kay napaangkan og kano nga ako mama. Pero wala ko ilhas akong amahan. Tubag pa sa mga lalaki Papa Joe. Nahatagan gyud ako siya og cell number pero na-busy naman siya. Kay mag-award pa siya sa ubang mga nakadaog. Mao nga nibalik na siya sa iyang table. Unya ako ni pauli na sab. Sa amua bit-bit ang dakong kadaugan. Di ang padung na kumatug pagkagabi naglisod kog tuog. Naghigwaos ko tungod sa nagawas-awas nga kalipay kay kadto pa ko nakasuway nga na champion. Sa dakong contest pagyud. Unya ni samot ang akong kakulba diyang nitingog ang akong cellphone kay dunay ni text. Ang lalaki di ay nga judge sa singing contest. Way laing guwapo nga Tisoy Papa Joe. Tagulan ako siya sa pangan nga Tisoy kay tungod sa iyahang kamistiso. Nag-text me hangtod buntag unya wa pa gyud natagbaw nagsabot mi nga magkita pagkaugma. Utod man iya akong gikuha sa akong trabahoan. Unya gidala ko niya sa usa ka internet cafe. Magunsa man ta dinhi pangutan ko pa ngadto niya. Nala ko ipakita nimo. Tubag pa niya Papa Joe. Ang iyang ipakita nako mao ang iyang social media account. Ang iyang Facebook nga profile pic mao ang picture nako. Kauban si Michael Jackson. Kung naka-remember pa mo atong cosplayer ni Michael Jackson sa usa ka event nga gilinyahan, siya dayto, si Tisoy. Ikaw to? Pangutana ko pa. No wonder nga angayan kay ka kay mistiso naman kadaan. Uy, dito palang daan. Gani gusto ko nga mangayo sa mong cellphone number pero nilakaw naman ka og gitapukan ako sa mga tao. Sa akong gibuhat, nangutan ako sa tinuod mong name. Sa giapilian nimo nga singing contest, dayon gi-search ti ka. Ako pagani kang gi-invite pero wa man ko nimo gi-accept. Mao nga gi-grab na lang nako ang imong picture dito nga gi-post. Matod pa ni Tisoy. Di pagyapon ko makatuo nga magka-interes siya nako Papa Joe. Pero ngano man nga di man ko gwapa. Unya ikaw katisoy nimo nya gwapo kay ka. Daghang kay mga babae nga nag-apas nimo. Pangutana ko pa nga to niya. Dili ko ganahan sa laing babae sa Mira. Ikaw lang akong gusto. Tubag pa ni Tisoy. Og dito natagak ang akong panty. Labi na dihang gipanguyaban ko niya. Sweet kay siya. Hatag-hatag siya na akong flowers. Pero wa dayon nako siya gisugot kay abi pa lang easy girl. After 3 months usap pa nako siya gisugot kay gitiming yun nako og Valentine's Day. Pero murag sayop ang akong plano kay wa na noong ko kabalibad. Diyang gidala ko niya sa usa ka motel. Kay mao lagi trending basta Valentine's Day mapuno ang motel. Og mao to usami sa nakapuno sa motel niadto Papa Joe. Unya wa na ko damaha nga month of March, wa na ko duawa sa akong menstruation. Abi na ko delayed ko, pero pagka April wa gihapon. Diha na ko nakaingon nga basin og mabdos ko. Nag-pregnancy test ko Papa Joe. Unya, positive gyud. Pagsulti nako kang Tisoy nalipay siya nga buntis ko. Ako ingnon si mama para mapakasalta. Matud pa niya nako. Og tuod man niya kung gipilaila siyang mama o gipahibaw nga mabdos ko. Walay problema kay uyon silang tanan. Simple lang ang among kasal kay mass wedding rami. Dayon
Nangaon rami sa baratuhon nga kananan. Unsaon nga wa pa may tarong nga trabaho si Tisoy. Kay sideline raman ang iyang pagsisayaw-sayaw sa mga pista o usahay dunay mukuha niya nga mag-cosplay og lain-laing karakter. Pero di man pud kada adlaw. May na lang gani. Nay usa ka event sa usa ka buwan. Nagabang mi og gamay nga kwarto. Ako ang nibayad kay ako may dunay work nga tarong. Hinuon mo hatag man sab si Tisoy basta makapang-racket siya. Ako rin siyang gisabot. Okay raman sad nako. Mabuhi ra ko og among anak bisan og wa siya trabaho. Fast forward Papa Joe, nakapanganak na ko ug wa gyapon kausaban si Tisoy kay wa siya stable job. Pero okay lang kay siya may tigbantay sa among anak while ako nagtrabaho. Hangtod nga nidako na ang among anak mga 5 anyos na nanay buot ug nasyak ko siyang gisumbong nako. Mama, si Papa ba kay sige og suyop og aso? Matud pa sa bata. Abi na kung nanigarilyo lang o kay manabako masab si Tisoy. Pero nakalitok gyud ang bata og, Mama, siya bu ang gisuyop ni Papa. Nitingkag nga kundunggan sa gisulti sa akong anak. Pero basin og sayop lang siya. Basin sigarilyo lang pero mo-insist man gyud ang akong anak nga siya bu lagi gyud kuno. Akong i-confront si Tisoy og nasyako sa iyang tubag. Ginagmay raman kay pawargo sa kalaay gud kay lalimbay ako'y nahabilin diri. Ako'y nahimong yayo. Bulaton sa inahan ako'y gabuhat. So deserve man pod siguro nako nga malingaw panagsa. Panagsa raman pod. Matod niya Papa Joe. Nagpalingo-lingo ko. Pero wa gihapon ko ni react. Ako siyang gisabot. Ako pa gani siyang gidudong-dudong. Kung mauna dong nga gilaay nakagbantay sa tong anak, panabaho na lang kanang 8 to 5 para di ka makaunahuna sa imong giingon nga pawa sa kalaay. Mangita lang kog mubantay sa tong anak. Tubag ko pa. Nitando raman pod siya pero paglabay sa mga adlaw, wag yun siya nangita og trabaho. Usa ka gabi niya na pag-abot nako gikan sa work, na may pay ang akong anak kay igang kuno kaayo. Asam ding electric fan dong? Pangutana ko pa ngadto sa akong anak. Gikuha man to sa tao, Mac, unya gihatagan niya kwarta si Papa. Tubag pa sa bata. Gibaligya diay ni Tisoy ang akong electric fan. Pagpangutana nako niya, igo ra ko nga gingisihan. Di nimo matarong og istorya kay high pa kayo sa drugs. Gipalabay lang to nako kay pagbaba siyang tama ni promise siya nako nga di na kuno siya mausab. Last na kuno to. Pero sunod semana ang plan siya na pod ang iyang gibaligya. Unya dihay kausa nabiyaan nako ang akong usa ka phone pag uli nako after sa kong work. Wala na kay iyang giprinda. Nagagrabi na pod ang iyang kabuang sa drugas kay di na mahatod sa eskwelahan ang among anak kay iyang ibilin sa among silingan ang bata. Akong buhaton before kumato sa work, muagi ko sa balay siyang mama para ibilin ang akong anak ug sila na pod ang muhatod sa school. Nagila ko nga nagsumbong sa iyang inahan sa pagkalulong ni Tisoy sa drogas. Abi nakog di na siya mobalik siyang bisyo kay dihang nagkailam mo sa mira, nihunong man to siya. Mga purti na kong lipayaga ni ato, abi nakog ikaw ra ang tubag sa akong giampo nga mabuutan si Tisoy. Matod pa sa iyahang mama. Kay baw na dayang mama nga adik si Tisoy pero wa siya nagsulti na ako daan. Unsa ka og atong iparehab si Tisoy ma? Pangutana ko pa. Nisugot si mama. Nagsabot mi nga magtampo-tampo mi kwarta para masulod ang iyang anak sa rehab. Ako pang giam-aman si Tisoy para musugot lang nga magparehab. Mura ko og nag-am-am og bata, Papa Joe. Kung maayo na ka lang ga, mamakasyon ta ha. Magtigom ko para makadutag Bagyo. Unya sa Tagaytay, bugnaw ra ba kuno didto? Dili day ka malipay nga usa ta ka pamilya, na imong anak og wala nimo natagad gani o tungod anay mong bisyo. Am-am ko pa niya. Nisugot si Tisoy nga magparehab, Papa Joe. After 6 months, ako siyang gibisita. Kaya di man pwede bisitaon basta bago pa. Nagilak si Tisoy nga nagpakiluoy na ako nga ako na siyang ipagawas.
Dili na ko kaya diri. Ang pagkaon diri way lami. Puros utan. Mamatay ko diri lang ka. Kuhaan ako diri. Kanina gud ang akong last na kong promise nimo nga di na ko mabalik sa kong bisyo. I love you so much lang ka. Mamatay ko sa kamingaw diri. Mamatay ko sa kamingaw ninyo. Ug sa tong anak. Nadala ko sa kaluoy niya. Ug tungod sa kung dakong gugma niya nga di ko ganahan nga maghilak siya. Ug mag-antos. Naayo naman kuno siya mao nga pwede na siyang mugawas. Mao nga gipagawas na lang pud namo sa iyahang mama. Abi na ko tinuod nga nag-usab siya pero after 2 months nibalik na pud ang iyang dating gawi. Mas ni grabe pa hinuon kay manapat na siya nako ug masuko ko nga ipamaligya niya ang akong mga butang. Ultimo gud ang akong pinalit niya nga bag-ong brief. Gibaligya para lang makasyabo. Kulatado na ko Papa Joe, magsige na lang kog hilak. Naunsa na ba niya akong kinabuhi nga ang akong very energetic and very happy nga personalidad na ilisa na og luha. Puros na luha. Sama sa akong kanta nga ako nadag-an sa singing contest nga mo'y hinungdan sa mga panagkaila. Dili babae ang akong karibal kang tisoy, kundili drogas. Nagwonder ko, unsa kay mas maayo, drogas o babae? Mao di ay ni, masakitan ka pirmi, physically o emotionally. Nanggasal na ang akong bukog sa konsumisyon. Nawa na ang akong pagsigig katawa, kay sige naman ko og hilak. Usa sa akong mga kaila ningon ako nga ipadakop kuno, namo si Tisoy, para kuno matagam. Unsaon man sab, pangutan ako pa. I-timing nga tingsuyop niya unya pagkontakdaan og pulis. Tubag ko pa. Kasagaran ana sa mong balay magsuyupan si Tisoy at tubangan pagyud sa kong anak mao nga ni-risk na lang yug ko nga isumbong sa pulis nga kaila ra pud nako. Ug tuod man pagsunod suyop ni Tisoy naaktuhan gyud siya sa mga pulis o gidakop. Piniriso na ang akong bana Papa Joe. Mas maayo pa hinuon ni kay mabuutan pa siya sa suod. Puslan man nga wag yapon siya gamit nako sa gawas kay wa man siya trabaho. Mangawat pa sa kong mga butang bisag unsa na lay pamaligya. May pa, anak na lang siya sa sulod. Lab gyud gyapon nako ang akong bana kay ako siyang permi bisitaon. Magdala ko niyang mga t-shirt, tuwalya, sabon ug uban pa. Kay init kuno kaayo sa prisuhan. Permi siyang panington. Inigtanaw nako siyang naw nga gwapo lang gyapon. Wag gyud ta siya angay sa prisuhan. Piyansahi ko sa may rabi. Di na ko kaya diri, paita diri ning pinirisoy, init kayo diri sa sud. Nya, way tarong kaon. Matod pa niya nako. O sige dong, kung makakwarta ko payansahan ti ka. Tubag pa, nako niya. Maayo kayo siya magpakaluoy-luoy. Makonvince mangyud ko. Labi na kay grabe mo promise. Nga, di nagyud siya mo bisyo basta makagawas lang. Samira, musugot na ko nga sa imong idea nga manganta ta sa merkado o niya magdalaglata. Matod pa ni Tisoy nako. Niya to manggod nga wapa siya na priso, ako siya giingnan nga manganta mi sa sidewalk, sa merkado or bisan asa nga daghang tao dayon magdalamig lata para tagaan mi kwarta sa mga tao nga mangagi. Pero nasuko siya. Dili nako kaniadto. Magpakauwaw lang kuno mi. Asa bay uwaw ana nga tinarong man na. Pareho man mi nga mga talented. Mas uwaw kung mangawat para makasyabu unya mapriso pagyud. Ako yung nagpapriso niya. Ako na siya nagpagawas. Murag yung kog buang. Nag-loan pa ko sa SSS o pag-ibig para lang mapiyansahan siya. Kung tuod man, nakagawa siya. Pero ang tao nga lubog na og bisyo, bisan ng usaon pa. Di na gyud mabag-o. Nisamot na og kaadik si Tisoy, hangtod nga muranag na buang o usahay di na mo pauli sa mua. Mawa og pila ka adlaw unya mo kalitlag tunga. Ang among awayan kay gusto mo hilabot, gusto mo lapa Papa Joe. Unya kay di naman ko, mao nga masuko siya ug iya kong madapatan. Pagbigyan na lang nako para way gubot. Mao ni ang isena sud sa pila ka tuig nga adik-adik si Tisoy. Usahay mapriso siya pero makagawas na pud unya balik na sad siyang bisyo.
Ako naman lang siyang gipasagdan kay nagkwintas na kong bukog. Wa na ko'y katukatawa o puros na lang hilak labi na dihang nagulitaw na ang akong anak. By the way, lalaki ang among anak ug sama sa iyang amahan nakatunpod sa illegal nga bisyo. Like father, like son na gyud Papa Joe. Mao ni ang akong laing kalbaryo. Human ako sa akong bana kay ako naman itong gipasagdan. Last na akong nahibawan, tuwa na pud kuno og prisuhan. Ang akong anak in town, mas grabe ra ba ang iyahang pagpamaligya gyud. Anak, undangin na in town na dong, uy, kung di ka gusto nga moapas imong amahan sa prisuhan, naghilak pa ko nga nagpakiluoy niya. Okay noon ma. Mas maayo nga magtipon min papa dito. Tuloy ang business ba? Ako yang kasosyo sa negosyo. Nagtingsi raman in town, uy, wag yo'y kakahadlok sa balaod ug labaw na nga way kakahadlok sa Ginoo. Ang akong gikahadlukan nga madakpan ang anak ug niabot gyud Papa Joe. Mao na lay ako nabalitaan nga apil siya sa bypass operation ug nadakpan gyud in town ang akong anak. Akong gidali og duaw. Kung sa una arugante kayo ni kay okay ra kuno nga mapriso siya. Abi siguro niya og nindot pero karon wala na. Naghilak na. Ma, piyansahe ko bi. Matod pa niya nako nga naghilak. Sige dong, mangita ko kwarta para makagawas ka. Tubag ko pa, pero sa kunahuna, di ko mo piyansa. Kay maulang gyapon, inigawas, mubalik na pud. Sama sa gibuhat siyang amahan. Okay raman po dong kay di aman ni mong papa, magkauban na mo. Matod ko pa nga to niya. Amahan og anak, nagtipon sa prisuhan. Makauuwaw baya kayo kay halos wa na ko'y naw nga ikatubang sa kong mga kaila. Amot ba nga sukad ko na minyo, puros na lang yun kasakit. Puros na lang luha. Nakapangutan ako kung moabot pa ba ang panahon nga mabalik sa kanhin akong personalidad nga very jolly, very cheerful, ug always happy. Sa una, maaan kong buang kay siyog katawa. Karon, maaan lang yapon ko og buang kay kasigi kog hilak. Pasko kato og nibisita ko sa akong anak sa presuhan, ako siyang gidad-an og mga gamit Papa Joe. Wala lagi ko mo piyansahin ma, kano sabde ay. Sige lang kag saad. Pangutana pa niya nako. Nagtigom pa ko dong uy, dili biya sayon kay daghan pag agian unya kadalihok kwarta. Tubag ko pa. Sige ma ha, basta gusto ko magagawas na ko ma. Karon tapos tuig ba? Matod pa niya. Sige dong paningkamutan nako. Tubag ko pa. Actually, plano na po jud nako nga piyansahan siya. Kinaluoy na ko sa kong anak. Labi na og masakit, mahilantan, magpanawag og mama. Maka-text man siya nako. Mugamit og cellphone siyang kauban nga murag mamatay na kuno siya kay taas kayong hilanat. Maluoy ko sa kong anak Papa Joe mao nga nakahukom ko nga ako na siya pagawson. Kung anday ma, nagkaabot ming papa, ingon siya nga sunod bisita nimo, makikita siya nimo, gimingaw na kuno siya nimo. Adtuan lang ma kay Pasko bitaw ron, matud pa sa akong anak. Okay, akong giadto nga kumbana. For the first time sa pila ka years, nagakita mi pag-usam. Salamat sa Mira kay gibisita ko nimo. Wa pa ginawa imong love nako. Di gyud ko nimo maantos. Matud pa ni Tisoy. Nahibuong ko sa kagalingon kay napamatud-an nako nga bisan pa siyang kabadlungon, mahal paghihapon nako siya. Samira, na may room dire para sa mga couple, mubayad ta na. Matud pa ni Tisoy nako. Pila na pud katuig nga wa nabisbisi ang tanom Papa Joe. Og sa kalit lang nakafeel ko og panginahanglan sa mong buhat. Og tungod kay way lain laki sa kinabuhi, akong banara gyud ug siya ray gitugyanan nako nga makalapa sa karniro. Sumoto ni sugot ko, nibayad mig pila ka minutes ra gyud, bugti sa pribadong lugar nga mabuhat namo ni Tisoy ang among gustong buhaton. Pila ra may istorya na lapaan gyud ang karniro sa pinirisong leon. Bilib ko sa binhi ni Tisoy kay one click raman makabuntis dayon. Yes Papa Joe, nabuntis ko sa mong himo niya tong adlaw sa Pasko. Pagkibaon na akong nagsabako, wa ko malipay.
kung saan man ako. Problemado na gani kay ko, gipunan pa nako. Karon mga anak na sab ko ug mubalik sa uno. What if laki ni bataa? Maliwat na pud siyang amahan ug maguwang. Laing kalbaryo na pud. 35 years old na ko niadto ug di nagyugusto nga mumabdos pa. Nangita ko pa maagi nga makuha ang akong gisabak. Tunay nagtudlo na ako nga paimnon daw ko og tablitas nga pampalaglag. Og ako pod nga gituman. Pero wa nakuha ang bata. Mao nga gipadayon nako ang akong pagbuntis bisan og puno sa problema, stress ug kabalaka. Unya paglabay sa siyam ka buwan, gipanganak nako ang usa ka batang lalaki. Guwapo kayo. Liwat siyang amahan nga si Tisoy. Pero dunay apan kay iya mga tiil nagpilit. Disable ang akong anak. Matod ko pa nga naghilak samtang nagtanaw sa bata. Ako gyud ang mabasol ani tungod sa akong giinom. Matod ko pa sa akong unahuna. Unya nagsige na lang kog hilak. Sunod nga adlaw, wa na ko makabisita sa akong anak sa presuhan. Og sa iyahang papa, kaya nabisi naman ko pagatiman sa baby. After work, akong gidevote ang akong tanang time sa akong bata nga murag agig bawi. Kaya ko hinungdan nga dili siya normal. Nagkarako siya og nadiskubrihan nako nga makalakaw dahi siya pero kiang lang. Mas may na lang gani. Kay wa nagrabihi. Gipangga gyud nako ang akong anak Papa Joe kutob sa kong mahimo. Akong gihatag niya ang tanang pagmahal. Kada Domingo dadon ako siya sa simbahan para magdako siya nga may laila ang Ginoo. Gitudluan ako siya sa maayong pamatasan. Nakaibaw pod siya sa kahimtang siyang amahan o igsuon. Mao na anak ha, di gyud maayo ang mga bad nga mga buhat. Masuko gyud ang Ginoo. Mao nga silutan ka. Nako pa niya. Pero min akong gi-remind sa akong anak ang importansya sa dapat nga mo follow gyud siya sa balaod sa tao ug sa Ginoo. Ug tungod niya na-amaze ko kay nagtubo siya nga sweet kayo. Diri ka nako, buutan kayo ug lahi ra siya maguwang. Hinuon ako ra ang mabasol nganong naliwat ang akong kamagwangan nga anak siyang amahan. Kay sila magud pirmi ang mag-uban. Musuyop si Tisoy at ubangan sa akong anak. So dapat pa ba ko nga ma-surprise nga maumay iyahang namatan? Kini nga akong kamanghuran, kutob sa kong mahimo ako gyud ni nagiyahan. Nakaingon ko nga mas maayo na lang pod adto to sila sa prisuhan ang amahan ug anak kay mahimo pang bad influence sa akong baby. Sa pagkakaroon, kinder 2 na ang akong anak ug bright ra ba kaayo. Pirmi siya with honors Papa Joe. Samtang magtan-aw ko niya nga magtuon og basa makapahiyom ko. Klase sa pahiyom nga maoy akong signature smile. Kita tanang ngipon hasta lagos unya lawom nga kandiis. Nakurutan na lang ko nga nakarealize. Tinuod ni nakabalik na ko sa dating pagkaako. Wala ko nabantay nga sa hinay-hinay na ulian ko tungod sa akong anak nga abi na ko at first lain na pud nga kalbaryo. Pero it turned out nga siya mao'itubag sa Ginoo para mapahiran ang akong mga luha ug mailisdan ug pahiyom Papa Joe. Usa ka adlaw ni ana akong gidala akong anak sa department store. Magunsa man ta diri ma, pangutana pa sa bata. Mamalita og Bluetooth speaker anak. Ganay microphone, kana lang kong baratuhon gud. Tubag ko pa. Kamao di kay mo kanta ma? Pangutana na sab niya. Tudi ay, dugay na kay ko nga nihunong sa pagkanta. Sukad sa kong problema kang Tisoy, unya sa kamagwangan nga anak. Nakalimtan na nako ang akong talent. Mag-practice pa tadong, basin pa di ay, wala pa ko natay tubag ko pa. Ug tuod man ang ulo mi sa akong anak, nga dana mo ang Bluetooth speaker with microphone. Unya, gisugdan na dayon nakong kanta-kanta. Una na kong gikanta ang paborito na kong song sa ages, nga way lain kundi ang Luha, Papa Joe. Human og kanta ni pakpak og tama ng akong anak, nindot kuno kay ko og tingog. Sukad niya to, nabalik na ko sa kong habit nga magsigig videoke, kay naman ko yung #1 fan ang akong anak. Unya na kunahuna na pug ko nga mag-vlog-vlog og singing, dayon i-post na ako sa Facebook, bahalag wa ko'y followers, okay lang. Kini ako lingaw-lingaw raman pod. Ang importante nga nakabalik ra ko sa akong normal nga pagkatao.
tungod sa akong baby nga maoy akong gihimong inspirasyon. Dini na lang kutob Papa Joe og daghang kayong salamat sa paghatag nimong chance nga basahon ang akong istorya sa kinabuhi ug gugma. Fan kay ko nimo, hangtod akong anak nga gamay. Og hasta pud di ay ang usa nako ka anak sa prisuhan. Maminaw pud sa imong love story. Kay makadungog sila nga ipatukar man kuno sa jail guard para mabag-o daw ang mga piniriso ug mabuutan. Once again, thank you so much kay daghan gyud ka nga natabangan pinaagi ini imong programa sa imong YouTube channel. Hopefully, by the grace of God, ako mag-ama, dili ko angay magpakawa sa paglaom nga pwede pa nga magbag-o silang duha. Kini mong ubos nga magtatampo sa Mira.